Ito mga kapare ko ay ang Blackview Oscal Modern 8 at meron lang naman tong 6,000 mAh massive battery. Meron na ring 6.75-inch IPS LCD display with 90Hz support. Merong 8GB RAM and 256GB of internal storage at chipset na Unisoc Tiger 616. At sa video nito mga kapare ko ay pag-uusapan natin kung ano nga ba talagang kayang ibigay nitong Modern 8 ng Blackview. And also, marirecommend ko ba sa inyo na bumili kayo ng isang device sa kagaya nito? Yan yung pag-uusapan natin sa video na to. Kaya ngayon, let's go! Okay, para sa mga hindi nakakalam at medyo confused na kung ano nga ba tong brand ng Oscal, ay under tong brand ito mga kaparakoy ng Blackview, which is yung company na nagpa-prioritize sa mga rugged phone, mga tablet PC, mga affordable na smartphone sa makikita natin at for sure yung iba sa inyo mga narinig na itong Blackview brand. At ang Oscal naman is pina-prioritize nila yung mga budget smartphone as in totally budget na gusto nila makipag-compete sa budget level sector which is super congested na dito sa Pilipinas and also sa world market. Kaya ngayon mga kaparakoy, titingnan natin kung ano nga ba kayang i-offer or ipakita or i-ambag ng Oscal brand dito sa budget level segment. Kaya ngayon, pag-usapan na natin. So, simulan natin pagdating sa box ito. Pagdating sa box ito mga kaparakoy, ay makikita agad natin dito yung ating pre-tempered glass. Sumunod naman dyan is yung ating Oscal Modern 8. Meron na rin ito kasamang jelly case sa loob. At yeah, maganda yung kanyang quality to be honest. And then sa susunod na layer naman mga kaparakoy, ay makikita natin itong quick start guide or yung ating user manual. At sa pinaka bottom side mga kaparakoy, ay makikita natin dito yung ating charging cable and also yung ating charging brake. At yun lang naman lahat. Wala nang masyadong special. Then, ito na mga kaparakoy yung looks ng ating Oscal Modern 8. At kung makikita naman ninyo, napaka-minimalist lang nung kanyang design. Meron siya ditong matte black finish na medyo color blue tingnan. Sabi kasi dito black color to pero more on blue siya tingnan talaga mga kaparakoy, yung mga dark blue. And then yeah, pagdating sa kanyang logo dito ng Oscal nandito lang sa bandang baba, napaka okay tingnan, hindi siya ganong kalaki at hindi din siya ganong kaliitan. At pagdating naman sa kanyang camera module mga kaparakoy, makikita natin dito yung ating dual camera setup and then makikita rin natin dito na medyo inverted ng konti which is hindi cut out, ibig sabihin magkasama pa rin yung kanyang back panel and also yung ating camera bump na kung saan nagpapaalala sa akin ng looks ng Infinix Zero 5G 2023. Kung naalala ninyo yung model na yon, ayan, ipa-flash ko sa screen. Almost the same sila ng look mga kaparakoy pagdating sa design. So pagdating nga pala sa body nito, ito ay naka-box type design mga kaparakoy. However, medyo curved ng konti yung kanyang back part which is okay lang din naman dahil hindi naman ganun ka-curve unlike dun sa Poco X6 Pro or other phone na medyo curvy yung likod. So dito saktong-sakto lang. Ang maganda dito, meron na nga rin pala itong audio port sa kanyang bottom side followed by isang microphone, yung main microphone natin. Nandito na rin yung ating charging port at isang stereo speaker. Sa right side naman nito, common, makikita natin dito yung ating power button which is side mounted fingerprint na rin at also nandito na rin yung ating volume rocker. Pagdating naman sa top side wala nakalagay dito, so ibig sabihin single speaker lang tong phone na to. And then dito naman sa kanyang left side makikita natin dito yung kanyang SIM card tray na supported yung dalawang nano SIM card slot at isang expandable storage slot. Moving on, pagkatapos sa design and also sa physical looks ng ating phone, ay pag-usapan naman natin yung ibang specs nito kagaya ng kanyang display. Pagdating sa display nito mga kapare ko, ay meron lang naman tong 6.75-inch IPS LCD display na may 720p resolution. At maganda na rin naman tong display niya dahil meron na rin tong 90Hz support which is magagamit mo pa rin sa mga common social media browsing o kaya sa research or kaya gusto mo na ng smooth animation, okay na okay, hindi tayo mabibitin dahil nasa 90Hz na yung support nito. Yun nga lang, pagdating sa Netflix or sa mga movie watching sa iba't ibang mga platform kagaya ng Disney Plus, medyo ligwak ng konti dahil ang kanyang wideband security level is L3 pa rin. Pero para sa akin, okay pa rin naman dahil makakapanood pa rin naman tayo dito ng mga favorite movies natin. Yun nga lang, asahan natin na hindi tayo makakakuha ng 1080p or kahit 720p resolution pagdating sa mga platform na to. Pero pagdating sa YouTube and also Facebook and other social media platform, ay kaya naman natin makapag-nail ng 720p which is HD resolution or kaya 1080p kaso nga lang 720p resolution lang yung display natin. Pero to be honest, okay naman yung kanyang display para sa akin. Pwede na siya, kung ako yung tatanungin ninyo, hindi naman siya masyadong mapapansin na 720p. Pero kung isa side by side yung 1080p resolution at saka 720p resolution, medyo magkakaroon kayo ng konting slight difference pagdating sa kanilang resolution or quality ng pinoproject dahil nga mas sharp and also mas detailed tingnan ng mga 1080p display unlike sa mga 720p. Pero meron ako ditong bukod tanging hindi nagustuhan sa kanyang display. At hindi yun dahil sa kanyang water drop notch display
display which is old school na. Hindi din dahil sa makapal na bezel at saka sa makapal na chin ng phone na to, although kasama yung mga yon, ang pinaka hindi ko talaga nagustuhan dito ay yung medyo dimming part doon sa bandang camera part niya and also doon sa bandang bezel part. Although normal yan mga kapare ko pagdating sa mga IPS LCD, pero yung ibang mga brands kasi mga kapare ko ay nagagawa na ng solusyon yung mga parang mga dimmy part doon sa screen once nagre-release sila ng mga phone sila kahit na budget level. So I hope na magawan to ng paraan or gawan to ng aksyon ng Oscal sa mga susunod na phone release sila para siguro wala na tayong issue pagdating dito. Anyway, pagdating naman sa RAM and ROM nito mga kapare ko, meron tayong 2 different variant pagdating dito. Meron tayong 8GB RAM and 256GB of internal storage and also 8GB RAM ulit na 128GB of internal storage. So kung ako yung tatanungin ninyo, mas okay na mag-go kayo sa 256GB of internal storage dahil palaki na ng palaki yung mga resources ng mga game na madalas nating nilalaro. At pagdating naman sa presyo nila ay hindi masyado nagkakalayo dahil nagkaroon na rin sila ng sale na kung saan yung 8128GB nila mga kapare ko ay nagkakahalaga na lang ng 5,449 pesos and then yung 256GB naman nila ay nagkakahalaga na lang ng 6,107 pesos. Na kung saan makikita naman natin na hindi magkalayo yung presyo nila from 128 to 256GB. Kaya kung ako sa inyo, go na lang sa 256GB dahil couple of 100 pesos na lang 256GB na, diba? Anyway, pagdating naman sa battery nito mga kapare ko, meron tayo ditong 6,000 mAh of battery which is malaki talaga yun mga kapare ko. Kaso nga lang ito ay naka 18 watts charging rate which is hindi ganun ka-okay lalo na kung ganito kalaki kapare ko yung ating battery capacity. Talagang aabutin kayo dito ng 1 hour at higit pa. It's either 1 hour and 30 minutes kasi ngayon hindi ko pa siya natatry i-full charge, so bale ginagawa ko pa rin yung 20-80 rule natin which is 20% na pag-charge hanggang 80% lang ng charging. At nakuha ko ito mga kapare ko sa first testing natin ng 45 minutes and to be honest mga kapare ko masyado yung mataas, kaya guess what, kung isi 0 to 100 yung charge ninyo mga kapare ko ay aabutin talaga to ng 1 hour and plus minutes. It's either 1 hour and 30 minutes. Anyway, pagdating naman sa operating system na ito mga kapare ko, ito ay naka Duke OS 4.0 na under ng Android 13. At pagdating naman sa mga bloatware kapare ko, kaunti lang yung nakita ko. So not totally malinis siya, pero kaunti lang at bilang lang talaga sa daliri yung mga nandito. It's either 7 or 8 yung nakita ko dito kung hindi ako nagkakamali. Pero goods naman kapare ko, yung kanyang interface smooth naman. Wala akong nakita problema pagdating sa mga pag-swipe ko dito. Good siya para sa akin. Now mga kapare ko, dumako naman tayo sa gaming capability ng device ito dahil medyo intriga ako pagdating sa chipset na ginamit dito dahil nga ginamitan to ng Unisoc 616 chipset na kung saan hindi ko pa yung nahahawakan kung hindi ako nagkakamali or tama yung pagkakaalala ko dahil ang mga madalas kong mahawakan is Unisoc Tiger T606 at itong device ito is naka Tiger 616. So medyo interested ako ng konti kung ano nga ba yung kaya niyang gawin, pero hindi na ako maasa ng malaki dahil hindi naman ganong kalakasan or kataasan yung specs ng kanyang chipset dahil mababa din yung clock speed. Pero anyway, ito yung mga nakuha nating test results sa ginawa nating mga common test. Unang-una nakakuha tayo ng Antutu benchmark score na 300,000 plus, o medyo mataas-taas yan mula sa Unisoc Tiger T606 na madalas natin nakikita sa mga budget level entry phone na nasa 200,000 plus lang yung kanilang Antutu benchmark score. So medyo level up ng konti ito. At pagdating naman sa kanyang thermal throttling mga kapare ko ay okay na okay lang din. Wala tayong naging problema dito. Solid green, which is inaasahan ko na rin mga kapare ko dahil nga budget level phone to at hindi naman ganun kalakasan talaga mga pumalo yung mga Unisoc chipset. Kaya yeah, para sa akin normal na normal lang to. At anyway, tara itesting natin yung kanyang gaming capability. So yung unang game na tinesting ko dito mga kapare ko is itong Mobile Legends. Yung supported settings siya dito is high graphics and high frame rate lang. So ito yung mga normal supported graphical settings ng mga Unisoc chipset from T606 hanggang dito. I don't know sa pinaka-latest nila pero makikita natin yan if makakapag-review tayo ng ibang phone. Anyway, pagdating sa kanyang performance dito, pretty decent naman. Okay siya. So playable na playable ang Mobile Legends dito if Mobile Legends lang yung usapan. Dahil nakakuha lang naman tayo dito ng 60 FPS. However, hindi maintain yung 60 FPS niya as in nakuha lang talaga natin kapag mga walang nangyayari. Bumabagsak yung FPS niya sa 57, 55 at ang pinaka-lowest na nakita ko is 44 FPS. So nakuha natin yan sa kalagitnaan ng game na kung saan maraming mga nangyayaring clash, which is reasonable dahil maraming kinakailangan i-process yung chipset natin dyan, yung GPU and CPU natin. Kaya medyo bumagsak yung kanyang FPS sa part na to. Pero hindi naman siya ganun nakakaanoy pagdating sa akin dahil medyo sanay na ako sa mga mabababang frame rate like halimbawa pumapalo ng 24, 30,
40 something at yung pinaka-maintain natin na 60 at kagaya nga lagi na sinabi ko, normal pa rin naman tong FPS ito sa mga mata natin. Yun nga lang kung masyado kayong sensitive sa mga gantong FPS or pag-drop ng FPS, for sure mapapansin ninyo to. But in overall, kagaya na sinabi ko, if Mobile Legends ang usapan ay kayang-kaya ng device na to. Pagdating naman sa Call of Duty Mobile mga kapare ko, yung supported settings sa dito is medium and then high frame rate. At pagdating sa kanyang gaming capability, okay naman, kaso nakakuha lang tayo dito ng 40 to 45 FPS maintain. Hindi siya pumalo mga kapare ko dyan ng 60 FPS at may mga pagkakataon pa nga na bumababa siya ng 39, 37 at yung pinakamababa na nakita ko sa kanya is 37 to 38 FPS. Pero pagdating sa kanyang gaming capability, responsiveness or gameplay, okay naman, playable naman yung CODM. Yan nga lang, wag kayong aasa na makakakuha tayo dito ng 60 FPS. Talagang maintain siya mga kapare ko sa 40 to 45. Yun lang talaga yung pinaka nakita ko sa buong game. And then yung next game naman na tinesting natin dito is Wild Rift. At pagdating dito, meron tayong 90 FPS settings and high graphical settings. So iba talaga tong Wild Rift dahil halos lahat siguro ng phone na try ko dito ay kayang mag highest FPS than 60 and kaya din mag-support ng high graphical settings. So pagdating naman sa kanyang gameplay dito ay okay naman, pretty decent din yung performance, playable na playable dahil nakakuha lang naman tayo dito ng 90 FPS. Yun nga lang, hindi siya laging stable sa 90. May mga pagkakataon na lagi naglalaro yung kanyang FPS sa 70, 80, and 90. Pero mas madalas na nag-i-stay yung FPS niya sa 70 plus to 80 and 90 FPS. So in overall, pagdating dito sa Wild Rift mga kapare ko, wala tayong magiging problema pagdating sa kanyang gaming capability dahil okay na okay at wala akong nakita na abnormal na problema or biglang pag FPS drop ng phone na to dito sa game na to. By the way, pagdating nga pala sa mga temperature na nakuha natin sa Mobile Legends, nakakuha tayo dito ng 35 to 37 degrees Celsius sa loob ng one game, which is mababa yan mga kapare ko. Pagdating naman sa COD mga kapare ko, nakakuha tayo dito ng 32 to 35 degrees Celsius sa loob ng isang paglalaro din. At pagdating naman kapare ko sa Wild Rift, the same lang din yung nakuha natin. Nakakuha tayo dito ng 33 to 34 degrees Celsius, which is a pretty normal na makukuha nating temperature sa gantong chipset or sa gantong phone dahil nga hindi ganong kalakasan yung phone na to, kaya hindi talaga mag-iinit to dahil hindi naman ganon kabigat yung ina-handle niya. Dahil nakasetup na nga rin to mga kapare ko sa medium settings and also smooth settings lang, which is nice. Nga pala mga kapare ko, meron din nga pala itong gaming booster or game mode na tinatawag. So common lang naman yung mga special features na meron to. Usually walang special na features sa kanya dahil napaka-common lang, kagaya na itong black notifications and then side panel control. Doon sa side panel control, pwede natin i-enhance yung performance ng device natin sa specific game na nalalaro natin. By the way, lahat nga pala ng game na tinesting natin is naka-performance mode dito. So kapag performance mode kasi is walang naka-limit sa kanya or wala siyang limiter na kung saan hanggang ditong clock speed lang yung pwedeng ibato or gamitin ng ating chipset or ng CPU natin, etc. etc. Pag naka-performance mode ka kasi, kahit sa ang game booster, lalo na yung built-in game booster ng mga devices natin, ina-unleash nila yung cap na yon or inaalis nila yung cap na yon kapare ko doon sa kanyang clock speed, kaya nagagamit yung full performance niya. However, naka-base pa rin yan sa lakas ng chipset natin. Okay? Now, let's talk about camera mga kapare ko. Kung meron din bang kayang patunayan itong Oscal Modern 8 pagdating dito. Pagdating sa rear camera nito mga kapare ko, meron siyang dual camera setup dito, which is isang 50 megapixel camera and then isang 2 MP depth sensor camera. Pagdating naman sa kanyang front facing camera, and naka 8 megapixel camera to mga kapare ko. At pagdating sa kanilang photo quality, ang masasabi ko lang dito mga kapare ko ay pwede na. To the point na pwede na siyang pagtiyagaan mga kapare ko, dahil kung mapapansin niyo dito sa mga photo quality natin, walang-wala yung sharpness niya. What I mean is, as in, overall ng mga photos na nakuha ko dito ay lahat naka-soften or masyadong wash out yung kulay. Kung makikita ninyo yung mga kulay ng mga flowers natin dito, hindi ganun talaga katingkad yung kulay niya, as in hindi siya saturated at hindi din siya ganun ka-vibrant. As in wash out talaga yung kulay niya pagdating dito. However, if meron kang proper placement ng light or kaya source ng light, lalo na kung magte-take ka ng mga street photos or kaya outdoor photos, maninild mo naman kahit papano. Kaya ako nasabi na pwede na. So, kinakailangan mo talaga ng proper source of light dahil kung makikita nyo naman dyan yung example natin, meron tayong proper source of light yan, which is si Haring Araw, at nakatutok siya doon sa subject natin, at dito nakita natin na naging sharp or nagkaroon na ng sharpness yung photos natin dito. Pero hindi pa rin natin maaalis yung fact na hindi siya ganun ka-okay mga kapare ko kapag walang proper ng source ng light. At pagdating naman sa video capability nito mga kapare ko, meron tayo ditong 1080p at 30 fps. Yan yung pinakasagad na pwede niyang ibigay sa atin, at
yeah, pagdating sa kanyang video quality, medyo nandun naman, medyo yun nga, soften pa rin, wash out yung kulay. At pagdating sa stabilization, wala po itong built-in stabilization. So, ibig sabihin, hindi ganun ka-stable kapare ko yung ating video quality dito. Kaya medyo ligwak siya para sa akin sa part na to. Pagdating naman sa kanyang selfie camera, okay naman yan 16 megapixel. Yun nga lang, medyo makaluma yung dating nitong camera na to. Which is same lang din yung pula ko dito kapare ko pagdating sa kanyang photo quality dahil the same lang siya ng rear camera na medyo soften and also halos wash out na yung kulay natin. So dito kahit medyo fresh na fresh tayo in personal dito sa photos ito hindi siya ganun ka okay as in para tayong bagong gising etc. ganyan. Basta ganun yung type niya which is yun nga kagaya na sinabi ko wash out at soften masyado yung kulay. Pagdating naman sa video quality ito yung sample natin. So mga kapare ko, ito yung video quality ng ating Modern 8. By the way, front-facing camera. Gamit ko rin dito yung mic ng ating Modern 8. So kayo na rin makakaalam kung goods or hindi. And by the way, 1080p at 30fps po yung kanyang video resolution dito. At meron tayo ditong softbox sa unahan. And yeah, pagdating dito, ano sa tingin niyo okay ba siya or hindi? At para sa akin, ako nang unang magsabi sa inyo, hindi ko trip yung kanyang video quality. Pero pwede na rin para sa kanyang presyo na 5,000 pesos. Not bad at all. Pero yeah, hindi siya ganun ka-okay kung ako tatanungin ninyo. Yun lang. Now, pagdating naman sa final verdict ko dito mga pare ko, just I said, yung presyo nito is nasa 5,000 to 6,000 pesos lang. For me, okay na siya para sa kanyang presyo. Pero para sa kanyang specification, okay na rin naman yung value na makukuha natin, lalo na kung kinakailangan nyo lang naman ng secondary phone. So, hindi ko ito marirecommend as your primary phone na to the point na gagamitin nyo siya in overall, pang social media, pwede, pang gaming, medyo tagilid lang konti, pero pwede pa rin naman sa ibang mga game. Pagdating naman sa camera, doon talaga ako masasabi na hindi siya okay pagdating sa camera, mapa-video man and also photo, talagang tagilid siya kung ako yung tatanungin ninyo mga kapare ko. Pero yeah, kagaya na sinabi ko, yung price pa rin yung pag-uusapan natin or titingnan natin if bibili natin tong phone na to, which is para sa akin ay okay naman kahit papano para sa value na nakuha natin at also sa presyo nito. So kung gusto nyo nga siyang bilhin, ilalagay ko yung link dyan sa description at masasuggest ko to mga kapare ko kung pang regalo lang or kaya gagamitin ng mga chikiting, lolo, lola, mama o papa natin, wag nyo lang gamitin na primary phone dahil talagang mabibitin kayo dito. Anyway, dito ko natatapusin yung video at kung natulungan kayo ng video na to, wag nyo kalimutan i-hit yung like button and mag-subscribe para sa more and malulupit na unboxing and gaming review dito sa channel. Anyway, yun lang, maraming salamat. Peace out.